Mga kababayan, Ma'am Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang niyo pong lingkod. So today is October 8, October 15, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Central Station, sa may EDSA entrance, Quezon Avenue Central, Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Briones Street, sa Holy Spirit, Old Balara, Quezon City. Balik tayo doon. Iniwasan na nga natin yan. Pinapalababalik ulit tayo. Ano ba yan? Okay po, so yan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin siya na disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo muna ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Medyo malayo-layo pa naman yan. Retired General Gilbert Cruz at pumasok si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Actually, Jeff, hanggang ngayon wala pa eh. Biglaan nga lang din yung announcement ni Yusek Claire kanina na magkakaroon nga ng bagong executive director itong PAOK. May mga lumulutang ng bali-balita kung saan posibleng ilipat si Yusek Gilbert Cruz. Pero syempre hindi pa kasi confirm yan at the moment kasi mayroon din ilabas. Pero ang tiniyak naman ng Palasyo, merong paglilipatan kay Gilbert Cruz. Hindi nga lang malinong kasalit kung bakit kailangan magpalit ng executive director ng PAO. Kasi diba nakita naman natin nila na sobrang active si Yusek Gilbert sa mga pogo, sa mga at saka sa malalaking high profile cases. So baka siguro baka kailangan ni Pangulo ang specialization ni General Acorda, no? Dahil nga siya yung mga PAO di ba yung mga PAO, yung mga pogo wala na sila, hindi na sila grupo di ba? Kaya mas nahihirapan na kahit pa paano aminado naman ng PAOK, di ba? Mas nahihirapan sila ngayon dahil single na lang di ba? Correct. Baka sa pamamagitan ni General Acorda, baka mas kung nagtatago, kung meron pa mang mga nagtatago na mga small scale pogo. Yung balita ko, mukhang bukas bibigay ng statement si General Acorda mga alas ito. Abangan natin. Anyway, maraming salamat. Mag-iingat, Christian Yazores at aming mga radyo patrol. May nangyari nakarecord agad sa CNN. Kayo, anong sa tingin nyo? Abay di yung dating PNP chief din, di ba? Si General Azurin sa ICI. Ngayon si General Acorda sa PAOK naman. Ano sa tingin mo, boss? Si General Marbil kaya? Itap kaya? Tingin mo? General Torre kaya? Ikaw talaga ang mga iniisip mo, boss. Hindi, ito naman yung naiisip lang natin. Kasi yung mga nagsilbing PNP chief ni Pangulong Marcos di ba? General Acorda, General Azurin, di ba? Ano natin, Yun lang naman tanong lang. Kaya sa tingin ninyo, mga kaserbisyo, kapo, di ba nagkaibigan naman natin yan? Mga kapamilya, kapatid, di ba? Sa mga nakikinig teka muna, isang pasada ulit sa ating live stream. Abay, sino nang nandito? Yun dumadami na sila I-share nyo lang po ng i-share. Yan pong sa live stream namin sa DZMM Teleradyo YouTube channel na nasa 1.34 million subscriber na. At kami rin po yung naka-cross-link sa ABS-CBN News YouTube channel. Mamaya lilipat po ako ron dito muna tayo sa DZMM Teleradyo. Ayun, si Kabuhayon official YouTube channel. Hello DZMM at Teleradyo, pa-shout out. Si Roberto Monico Ignacio watching from Pasay City. Ang aking kababayan, si Iking. Si Darwin Cabalan. Nanonood din Sino pa? Si Louie Basco. Si Mercy G. Sino ba? Back-rin tayo ng content. Si Tita Lina Si Mirna Buena Flor. Pabati naman ang aking family Villarino ng Calauan, Laguna. At si
Maple. Ayun, wala bang una o no survey? Tingnan natin. Si Len Paraiso, nandito na rin po, nung bumabati na. At nabati ko na itong mga to ha. Eh, mamaya, lilipat naman ako doon sa ABS-CBN YouTube channel. Pero teka, ito, pwede na pala Meron din tayo doon, sino nang present dyan? Si Arnelin SPL, si KJC, si JTV, si John Lemon, at si ay, teka muna. Mga kapamilya, ito na nga sinasabi ko. Ano ba? Edit pa daw muna ito. Ay, ano ba? 210? Ano? Tingin nga. Buhay na yan. Kumusta kayo dyan? Ana, gawin mo muna to. Pero mamaya ako namin i-video. Pero, doon sa aming Facebook page, meron doon kami, ha? Mag-like na ho kayo mag-follow, ha? At sundan ho kami sa DZMM Teleradio sa Facebook at DZMM Teleradio para ho manatili ho kayo updated sa mga balitang kumpirmado at sigurado. Salamat ho sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapamilya. Ayun na tama nga eh. 200K na. Oo, 200K na. Nasa 200,000 na tayo. Ang ayaw lang ni Hana ng tapos. Ano internet? Okay. Medyo lamang po kayo. Internet? Marami po tayo makakasama sa programa. Wag po kayong video. Magbabalik ako ang sabi po. Ano? Dito tayo. Kung mayroon pong lookout bulletin na ibigay sa atin, ngayon na po itong fourth batch na receive po ng ating opisina ng main office kasi dinect natin, na-receive na po natin itong fourth batch ng mga tao na nilagay natin sa ating system to want to then out. Sir, ang bago ho, tama ho itong nasa listahan namin, si former Representative Mary Mitch Kahayan Boy, tama sir, no? Arturo Atayde, Alvin Tan, Bong Marasigan, Elmer De Leon, Ed Fuentevilla, Johnny Santos, yan. Si John Marie, karaka itong staff ko talaga. Si Alvin Mariano, Ryan Uy, Daryl Recio, Nestor Venturina, Benji Tocol, Romeo Box Magalong Jr., District Engineer Ramon De Veladera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Aristotel Ramos, District Engineer Michael P. Rosaria, at Engineer Angelita Garucha. Tama ba sir? Yan ang nasa last batch? Yan po ang last batch. Round 19 na ito. Ito yung ibinigay sa atin. Pero ang pumirman nito, ang atin lang po ay Secretary ng Department of Justice. Pero para lang kasi ako mismo paano yan sir? Kapag ikay nasa Ilbo, ay ikay pipigilang lumabas ng bansa? Hindi ganun po, no? Ang hinihingi po doon, for monitoring purposes, para na-update po natin, ano na po yung status ng kaso. Kaya nga po, once sa isang tao na nasa lookout police, pag nasa airport po yan at mag-pop out sa atin,
system, may mga focal persons po kaming tatawagan. Okay. Tatanungin namin ano po yung status nito, ano po yung action na gagawin po natin. Kaya nga po, it's more on monitoring kasi may panahon na during the time na pinasok for monitoring pa lang, mayroon na palang ipinilabas na kaso na they will not allow us to let them depart the country. Kaya nga po, full po ito sa monitoring. Depende po ito kung ano po ang mga recommendation action ng mga focal person from the Department of Justice kung sinong ahensya na nagpalagay. So, ang ibig sabihin lang yan, Sir Melvin, kapag ikay nasa ILGO, maantala ka, kapag ikay lalabas ng bansa. Dahil kailangan i-verify di ba? Sa DOJ. Kung ikay papayagan, okay lang. Parang ganun po, di ba? Yes po, opo. Pero tinitingnan din natin yung time, no? Dapat nga po pag makita natin na natawagan na lahat, na wala namang kahit kung walang may tumatanong, walang nakita at nakita natin na we're able to comply to conditions na tumawag tayo. At makakaalis din sila, wala namang direktiba na hindi sila paalisin. Pero were you able to check kung ano ho yung grounds, kumbaga para aprubahan ho ng DOJ yung request? Basically, ang sa amin lang po, pag binigyan kami ng order, we really have to, we really have to include in the system. Pero nakikita namin, the Department of Justice assess naman to, kung it warrants for inclusion sa ILGO, I think that's their power sa Department of Justice. Then nakikita natin na ipapasok talaga natin sa system dahil may direktiba. Itong klaseng mga lookout na yun na na-receive natin, these are all policy na mga binigay sa atin coming from emanated from ICI. Kaya nga po, considering that they are under investigation, siguro nakita ng ICI natin na dapat ma-monitor yung kanilang galaw. Kaya nag-request sila sa Department of Justice for the issuance of the info on the lookout. Sir, yan ho ba yung parang sabihin na natin para ho ba sa Pina kapag hindi nasa info, i-informahan ka ba? Siyempre, go ahead, sir. Oo, sa atin naman na mostly this is public naman talaga sa mga makikita nila, yes, dapat alam din nila, pero itong once they are at the airport, pag-pop-out kasi may panahon din na ang ibinibigay sa lookout bulletin, mga kaparehong pangalan, lalo na mga generic, kapareho, tapos hindi kompleto, may panahon, nasa pasayro, hindi naman siya, pero we have to check muna. May panahon kasi walang middle name. May panahon walang date of birth. Kaya we need to verify. Dahil issue naman din na ang mga hindi naman talaga ang subject nito ay hindi naman talaga ma-apektuhan din kasi kawawa din naman. Kaya part din po yan ng assessment ng ating immigration officer sa ating mga paliparan to ensure na ito talaga nasa loob bulletin na pasaherong ito ay sa mismo. Kasi kawawa naman, kapareho lalo na may mga pangalan dyan sa mga generic mo. Totoo na, yan po yung challenge natin. Oo nga, di ba? Kasi nagbawa yung Ramos, may Ducobo niya, di ba? De Leon, may Ducobo niya, di ba? So, bakit, sir, kung halimbawa naman naging proactive ka, halimbawa, meron kang kapangalan sa ILGO, anong dapat mo dalhin? Ano yan, magpakumuha ka agad ng tawag dito, NBI clearance o police clearance, o hindi ba nataon namang kapangalan mo to, sir? Ano pwede mong gawin? Usually nangyayari yan, pero may mga pasahero na ganyan na nakikita pa, however, may panahon din kasi yung nagiging challenge natin the name provided to us does not contain ng middle name or date of birth. Oo, kasi siyempre ang pasahero complete, Oo, pero yung order incomplete, yan ang challenge natin, kaya bine-verify natin, bine-check natin. So, yan po yung nangyayari sa ating mga paliparan. Pero sabihin na ho natin na, kunyari, talaga namang naging kapangalan mo, gaano ho katagal ang verifikasyon ng BI? Para naman siya, may hinahabol na flight, halimbawa yung kapangalan lang, gaano ho katagal ang proseso nito sa pag-verify? It does not take naman ng matagal talaga, nagkakaroon kasi ng secondary effect. Hindi kasi siya pwedeng kaagad-agad ang mag-verify sa kanya ang nasa primary inspector kasi may mga nakasunod dyan na pumipila. Mayroon po tayong secondary inspector, yung supervisor, check niya, pagkakita ng supervisor, siya, babalik yan sa immigration officer din allow na. Kasi tinitingnan
titignan din natin yung kanyang boarding pass, yung kanilang ano ang time ng departure. Kasi ingatan din natin na baka siya ay maiwan ng aeroplano kung lalo na pag nagmamadali. Oo, sir. Diba? Parang maapektuhan siya, diba? Kung baga nga naman yung naapektado na rin niya siya dito sa nangyaring anomalya na ito, mali-delay pa ang kanyang flight, ano, sir? Yes po, opo. Yan po ang isa sa mga nagiging challenge sa atin. Kaya we're very good pag nagbigay sa atin ng complete information, mas madali sa atin. Ang nagiging challenge natin incomplete yung information na ibigay. Eh, sir, maitanong ko na rin siya, para lang din sa kaalaman ko at sa ating mga nakikinig. Ano ang kaibahan ng ILGO at ng Boat Departure Order? Go ahead. Opo, ang ILGO, the lookout bulletin for monitoring purposes. Hindi po siya katulad ng boat departure because the boat departure is an issuance from a court na you are not allowed to depart kahit utos po yan ng korte. Kaya nga po, magkaiba po ang lookout bulletin at boat departure. The boat departure is preventing you to depart dahil mayroon ng ongoing case na hinaharap. You are prevented to leave the country, pero yung lookout for monitoring purposes. Pero sir, yung hanggang saan po sir ang kumbaga power ng lookout bulletin na yun? Halimbawa hindi ka naman pipigilan sir, tama ano? Depende nga po dun sa DOJ, halimbawa, no, di ba? Hanggang saan ho ang power nun sir, ng ILGO? Kung hanggang saang bansa ho siya makarating, mamomonitor ho natin? So far, wala na tayo pag makalis ng ating ano, kasi alam natin, pwede naman yung declaration nila hanggang sa isang bansa sa Hong Kong. We don't know kung mayroon sa correct. Iba't ibang bansa, yan nasa control natin. Yan ang isa sa mga challenges natin. Oo, kaya talagang mag-iingat Sir Melvin kung sino yung sabihin na natin papayagan, ano, o palulusutin, ano, kahit pa paano, di ba? Dahil baka mamaya, paglabas sa ating bansa, hindi na matagpuan, ano, maging ghost individual na siya. Ganda ang magyayari. Mahirap na makakita. Oo, yun pala. Anyway, Sir Melvin, baka ho may programa ang Bureau of Immigration. Meron kong nais na iparating si Commissioner na sa inyong magkakataon, Sir Melvin. Opo, ang ating munting commissioner, Joel Anthony Viallo, ay tuloy-tuloy po yung kanyang programa para ayusin po yung ating Bureau of Immigration. We're trying to digitize, ano, ginagawa nating new technology ang we're going to adapt sa ating mga paliparan. Kanina nga lang, nag-ulit na sa ating Terminal 3 na kung saan monitor niya for the coordination with NNIC. We're going to use gate, we're going to yung departure, yung maraming iba natin. Yan po ang tinitingnan natin ang rest assured po sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po natin gagawin ang mandato ng Bureau of Immigration sa tulong din po ng support po ng ating publiko at ng ating mahal na Pangulo. Sir Melvin, lagi ko tinatanong ko kay Miss Dana tuwing siya ay nandito sa aming programa. Kamusta na ba sir si Vitaly sa Dorobeski, doon ang sagay, yung ating paboritong vlogger? Natawa ka sir. Ito pa, siguro na naramdaman na siya. Hindi pa daw kailan kadali na ginawa niya dito sa Pilipinas. Kasi nung una parang ano pa siya. Pero ngayon, siyempre, nag-feel niya. Parang ang atin naman yung mga foreign nationals na mayroon namang nanisip sa atin, sila po ay nilagay po natin sa ating detention facility sa Busan. Saka sir, ang pagkaintindi ko dyan, kailangan mo nang i-serve ni Sodorovetsky yung kanyang criminal case, di ba? Yung sentence niya, no? Yes po, opo. Dahil kasi ang if we are going to report sa kanila, baka malusutan pa niya yung kanyang accountability sa ibang kaso. Kumbaga, pagdusahan mo muna yung ginawa mong pang-aagaw ng mga sombrero ng ating mga babait na mga security guards sa BGC, yung pang-haras mo doon sa senior citizen sa BGC, pagdusahan mo na, di ba? Yes. Dapat sila ay mag-acto according to their status. Sila ay hindi na sa atin. We are very hospitable people, pero dapat restorin niya yung kultura at tradisyon ng ating mga kababayan ng ating bansa. Saka tayo nga Sir Melvin, di ba? Pag tayo ng ibang bansa, tayo inaalam muna natin ang mga bawal gawin at anong
posibleng maka-offend doon sa bansang pupuntahan natin, di ba? And we expect it, di ba? Nanginginig nga tayo pag nakita tayo, baka nagiging very obedient tayo pag nasa ibang bansa tayo eh. Eh sir, huwag ka na lumayo. Sa traffic pa lang eh. Punta ka lang ng Subic, nagtutunuran na tayo. First stop, first to go, di ba? Pero pagdating dito, labo-labo. Di ba? Anyway, Sir Messi, maraming salamat po sa inyong oras ha. Mag-iingat po kayo palagi, sir. Maraming salamat po, mabuhay po kayo, magandang gabi sa lahat. TTTCMM Numero 1 sa aksyon. Ayun nga nabanggit ko, di ba? Pagka tayo nagpunta dyan sa Subic, may nag-iiba ang pag-uugali ng mga motoristang mga taga Maynila. Sumusunod sa mga intersection, Boss Abid, di ba? Na-observe mo yun? Eh yun ano lang, naging American based pa lang yun, ha? Diba? Sumusunod ka sa traffic mo doon, first stop, first to go. At para bang nagdadalawang isip ka pa, ako nga ba talaga na ako na? Parang ganun pa no? Eh kaya yun nga, kinunik ko lang dito kay Vitalis siguro, Red G. Diba? Eh, nandito ka sa bansa namin, meron kang mga na-violate na batas dito, eh pagdusahan mo muna, bago ka ma-deport dun sa bansa mo, hindi ba? Report sa TTCMM. Teka muna, bisita ulit tayo dito sa ating live stream na dumadami ha, hanggang bago tayo mag alas 9 ha. Teka, ano ba nandito nadagdag? Tingnan natin. Abay, nandito sino na nandito? Uy, si Doc Mario Pestinay, Doc! Good evening sa'yo. Talaga namang laging nandito si Doc Mario Pestin, no? Sinasamahan tayo palagi, oh. Si Darwin Cabalan, nandito na rin. Si Iking, nabati ko na si Iking eh. Sino pa ba? Lady Ems, nandito na. Salamat, maraming salamat ha, sa ating mga spot reporters. Spot reporters talaga. Si Letty Balaso at si sino ba yung hindi natin nababanggit? Si Delma Herra. Ayan, nanonood siya mula sa Bacoor, Cavite. At pinababati niya si Julius Herra. Bakit paghapon si Julius Herra? Ang ginawa ni Julius ha? Si Arnold Aris nandito na rin po ha. Sa pagbabalik po ng Squad Report ha, ang daming mga bag trip kaninang nabalitaan natin ha. Pag-uusapan natin in particular yung nangyari po dyan sa Caloocan City, kung saan po nagsuspindi ng mga klase at mga trabaho sa mga gobyernong opisina dahil nga po dun sa sunod-sunod na bag trip. Mamaya alamin ho natin ang detalye ha. Lalaman po kayo, magbabalik po ba ang Squad Report? Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Basta AM, PBMM! Yolo Pascual po, sa upuan Ika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Detecting lens sa generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Lagundi Capsule ay magiging sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-asa balita para alam namin yung update daily ng mga titigil, mga kailangan sa araw-araw. PBMM sa patrol sa agenda. Doon sa balita o sa public service. Panginoon, sa ngalan mo ng napakaraming mga kababayan namin pinadapa at sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha. Sa ngalan ng mga buhay na nawala at libo-libong nasaktan at nawala ng tahanan, dulot ng napakalakas na rinsun ang aming daigdig na panalangin at pagsusumamo ay yakapin mo po sila. Tulungan at gabayan ang aming mga namumuno na gawin ang tama sa lalong madaling panahon upang maisalba pa ang mga biktima at maipagamot ang
mga nasaktan. Yakapin mo po kami sa oras ng aming pangangailangan. Ito ang aming hiling at panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Basta AM, DZMM. Una ang seguridad mo. Report! Nagbabalik po, Spot Report! Sa oras na 8:49. Ito na nga po, makakasama na po natin si Attorney Don Camina, ang Secretary to the Mayor po ng Caloocan City. Good evening po, Attorney. Diyan sa paras po. Aba, calling pa pala. Naduling ako, ha? Calling pa pala yun. Anyway, ang ganda na ng intro eh. Uulitin ko ang intro, ha? Makakasama na po natin si Attorney Don Camina, ang Secretary to the Mayor po ng Caloocan City. Magandang gabi po, Attorney. Diyan sa paras po. Welcome po sa programa. Magandang gabi po. Alright, Attorney. Ano ho ba nangyari kanina sa Caloocan? Sunod-sunod po ang bomb threat daw ho. Ano ho to? Sa mga eskwelahan at sa mga opisina ho dyan? Nakatanggap po kami ng email this afternoon sa Secretary to the Mayor's Office alleging na may bomb ilang sa iba't ibang mga area. Dahil po dito na sinigurado naman po namin na kaya nag-declare ng email araw na hindi yun may pasok sa mga eskwela at sa mga profesyon namin, dalawang milyon ng Caloocan ay bigyan na rin po ang pagpasok para make sure na talagang hindi totoo itong threat nito. Attorney, ano ho ang larawan? May larawan ho bang kasama dun sa email na ipinadala? Sinabi lang po nila na sila isang grupo na ang trabaho ay mag-distract sa mga bomba at pinaging ano kami na sa ilang mga oras ay may mga sasabog dito sa iba't ibang mga areas na sinabi po nila. Ay, Attorney, sa balita niyo ho sa Caloocan PNP, kamusta na ho ang pag-trace doon ho sa email? Dapat po ito yung mapanagot eh. Opo. Gamit po na email ay Google or Gmail. Yung pinaka-base address to yung police natin, yung anti-cybercrime. Correct. Na assign sa Caloocan mo ay nag-email na sa Google para i-request yung needed information para ma-trace po natin yung pinaka-source ng email na ito. And then from there, tuloy-tuloy na natin hahanapin yung tao. Dapat ito, Attorney, masampulan ito eh. Dapat ano, dahil para talagang matakot din yung mga magtatangka pa. Kasi kita nyo naman ang istorbong idinulot niyan. Di ba sir, tayo ngayon nag-ahabol, lalo dun sa mga eskwelahan, di ba, Attorney, nag-ahabol na nga tayo dahil sa mga kandilasyon noong mga nagdaang bagyo. Tapos magdudulot ka pa ng ganito eh. And syempre, kailangan din naman natin seryoso eh. Pagkaman, may chat din naman na isang ano lang to, joke ko lang. Oo, sir. Pero kailangan naman natin seryoso natin lahat ng pagkataan natin at mga behavior ng Caloocan City Government. Opo, Attorney, kasi pag mga ganyan yung mga bomb threat, mga bomb joke, hindi mo talaga pwedeng hindi seryosohin eh. Dahil what if, hindi ba? Mahirap naman, nasa konsensya naman po natin lahat yun kapag hindi natin mo ginawa ang ating trabaho. Pero nevertheless po, Tony, talagang naistorbo ho lahat, lalo na ho, diba, yung klase, mga kawali ng PNP, maging kayo po, maging si Mayor, napapunta pa doon sa location, no? Opo, nasa location nga po si Mayor. At around the time na nakuha rin namin yung email at nireport sa kanya. So kaya personal niya ko rin talaga tinakot yung issue na to para ensure na yung safety ng lahat ng mga involved. Oo, sana ho ma-update talaga ito kasi ako'y nanggigigil sa ganyan eh. Ang nakakala ho, diba? Lalo na yung naman po nung PNP namin is maganda yung response palagi. Nag-coordinate naman din po ang ganyan na mga activities and tutulungan po sila talaga para mahanap yung mga perpetrators para makakuha natin na nararapat na ang kaso. Okay, Atty, baka ho kayo merong gustong sabihin doon sa gumawa ho niyang biro na yan. May manginig ka na. Go ahead po, Atty. Opo, hindi ho natin
pinapayagan o ayaw natin mangyari yung mga ganito na sitwasyon, yung mga bagyo, kahit anong dahilan kung gusto lang nilang magpatawa, hindi ko natin ito pangkatkatin. We will ensure that the full force of the law ay implement po natin. Pero alam po, yung instruction sa amin talagang make sure na safe yung mga tao at the same time parusahan mo yung mga tao gumagawa ng ganito. Ano pong bili ni Mayor Adam sir sa kay Colonel Gopor sa ating hepe ng Caloocan? Anong bili niya? Opo, nagpapasalamat po kami kay Mr. Joey Crawford na mabilis po yung action niya. Natulungan po tayo mag-respond din, magpadala ng bomb squad at yung mga squad natin sa iba't ibang area para suriin na mabuti yung mga area na nagpapasalamat po kami. And at the same time, ipagpatuloy niya po yung pag-aanap natin sa mga tao through our cybercrime mga global investigators natin. We hope na mabigyan natin kayo ng good news at mahanap na itong mga tao natin. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Dos Camina, Secretary of the Mayor po dyan sa Caloocan. Salamat po, Attorney. Salamat. Yes po. DTTVMM, numero 1 sa aksyon. Kung sino ka mang nagpadala ng email na yan, at kung ano man ang dahilan mo, manginig ka na. Pinapahanap ka na ng Caloocan City. Nag-email na sila sa Google, humihingi na sila ng mga detalye, matutuntun ka na. Hindi man ngayon, sa mga susunod na buwan o araw. Aba kung natatandaan nyo mga kapamilya ka servisyo, di ba ang ACG ay nasa Pulan, na-arresto nila sa Batangas pa tayo. Aba ang daming mga pinagsasabing mga pagbabanta, di ba? Natuntun siya. Ayun, na-arresto. Nasa Pulan, di ba? Ang daming mga pagbabanta nun, may pamphlet pa rin na sinabi yan Advance na rin kahit paano nakakasabay na ang ating anti-cybercrime group. Dapat masampulan mo yung mga ganyan Kung ano man ang motibo mo, hindi ho kami natatawad sa inyo, ha? Ikaw lang siguro natuwa. Kapag ka naman ikay na-arresto, kami lahat ay matutuwa. Ikaw lang ang iiyak sigurado, di ba? Yun ang pili ni Mayor Yan ang sabi ni Atty. Binili na sa Caloocan PNP at sa ACG ang paghahanap sa iyo, ha? Kanina rin hindi ko nababanggitin kung saan syudad. May paalala na rin sa ating mga school principal. Meron ng isang syudad sa NCR, nakatanggap din mo ng ganyan kaparehong banta. Ito ay may larawan naman. Kung hindi nyo ba hindi ba kayo familiar doon sa image search, ganun sa mga Google, meron mo yan sa Google. Kapag kayo may nakitang picture, pwede nyo i-post doon para siya ang magkahanap kung nagamit na yung larawan na yan, para agad-agad alam nyo yung fake news. At nagagamit din yung Google image search sa pagbabrowse nyo sa mga mahihilig sa online shopping, sa mga social media platform, di ba? Yung mga sabihin na natin free love items. Pag may nakita kayong larawan dyan, pwede nyo kung i-copyahin nyo, tapos i-paste nyo doon sa image search. Tingnan nyo kung saan manggagaling yan, ha? Kasi kung inyo matatandaan, nung kasagsagan ho ng pandemya, di ba may kumalat na larawan, yung isang bata na pasakay ng ambulansya mag-isa, di ba? Meron hong nagpakalat nun Akala ho natin lahat dito sa Pilipinas. Nung di-verify, o di-double check ng ating mga teke, nalaman sa Vietnam pala ito. So na-apply din ho yan, lalong-lalo na ang dami yung AI, di ba? Hindi mo na malaman kung anong totoo sa hindi Ang hirap nang i-determine lalo na rin papasok na ang Pasko, kapalapit na ang Pasko.
parami ng parami yung mga ganyan ng manloloko, kaya mag-iingat ho kayo ha. Huwag ho basta-basta click. Kung alam nyo naman sa mga sarili ninyo na wala naman kayong sinalihan ng mga pa-contest at para kayo manalo ng limpak-limpak na salapi, eh mag-iingat ho ha. At yung mga tumatawag ho sa inyo nagpapakilalang mga kaibigan, mga dati nung nakasama, at manghihiram ho ng halaga, magkano man ho yan eh, i-verify nyo, talagang tawagan ninyo. Totally, kinontak naman kayo sa mga social media, di ba? Gumagamit na rin kayo ng internet, gumagamit din sila ng internet. Kapag hindi nga sinagot ang inyong video chat, magduda na ho kayo, ha? Tapos yung lagi namin binibilin dito, kapag malalaking halaga ang inyong, kumbaga na-involve, kayo nagbebenta o kayo bibili, eh mas mainam na ho na mag-transaction ho kayo, makipag-transaction kayo sa mga pinakamalapit na police station sa inyong lugar. Kapag inimbitahan nyo ng meet-up doon at hindi sumipot, red flag na ho yan, alam nyo na. Teka mo na! Wala na ho pala tayo oras. Muli po ako po dyan sa Paras. At dito po sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Susunod na pong programa, alam na din. Kasama po si Papa Awel pa at si Mama Jai Ho. Mag-iingat kayo palagi. Kapamilya ka dyan. Bye-bye! Ang GCMM, radyo pa to sa Instrenta at GCMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kami kasapi ng KBC. Kami isa na namang broadcaster ng Pilipinas. Ang oras. Exactly, punto alas 9 ng gabi. Sa mundo ng showbiz na laging may paanda at sa bawat pasabog at umaan ka mong kinitriga. Na ang una sa kwento at hindi pahuhuli ng balita kapag sina ang nagsabi, sure na, alam na. Mainit na issue. Trending na chika. At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho. Oh, alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na na rin. Eto na ang programang maghanip sa inyo ng mga simpleng chika sa mga paborito nyong artista. Sa mundo ng showbiz. Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po ang ginagawang laughable ever laughable. Badaan. Sa loob po? Ako naman ang kapartner ninyo sa Continue straight at the first intersection. Then, in 100 meters, turn left. In 100 meters, turn left onto Juan Ortega Street. Ano po? Ay, may kausap. Ay. Hello, So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muna ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po.